nakita ng mga bituin. Ewan ko, it's something maybe realize something na. Ang ganda tingnan mo, ewan ko kung nakikita ninyo. The ones blinking was an airplane, but this was stars. Take away your sorrow. Guys, sayang muna tayo. Get washed out by the rain. Ay, dapat pala dito. Ibang klase din talaga yung grace ng Lord. Kanina, pag-isip ko ng umaga, diba, syempre tayo hindi natin may iwasan. Titinan natin yung cellphone natin para i-check lang kung anong oras na. Pero hindi natin may iwasan na i-check yung social media accounts natin. I don't know, parang something na routine natin yun. Ako po sa kanila nangyayari. Pero look on Facebook just to scroll, and the first that I saw was the worship of Pastora Pijo Yuzon, yung Marit na event na Siglat Kabataan. And ministerial part siya. First song was Nararapat Ka sa Papuri. Nararapat. And the second one was their song, and that was Babago. Yung worship na yun, it made me realize kung ano tayo hindi dapat deserving. So, it was the grace of God. At doon mo makikita yung identity of Christ. Doon mo makikita yung identity ng Lord sa buhay mo when you realize na it was His grace. Yung kanta kasi na yun, I think like nag-reflect sa akin yung lahat ng pinagdaanan ko na Diyos naging sa buhay ko. At siya ang Diyos na hindi nagbabago. He was faithful to His words. He's faithful to you. Ngayon, na-remind tayo ng Lord. Maski sa araw na to, tapat siya at hindi nagbabago. Ang Diyos nakapagin. Knowing the absolute ruler of everything. Ito yung lagi ko sinasabi sa sarili ko. Every day is a new chapter. Maaaring hapon will be your worst day. Baga, nangyari lang na negative sa atin. Hindi natin malas na tayo sa buong araw na. There is always beauty in. Hindi matatapos ang araw na ito na walang gagawin maganda Diyos. So right now, this is the day to rejoice and be glad. Alam nyo, ganito yung outfit ko, pero yun yung gagamitin ko. Magbabike ako. Nakapantalon pa ako.
church na. So, prepare na tayo. Kailangan natin ng dalawang tripod. Set up na tayo, guys. At sa mga sumunod na pangyayari ay hindi ko na na-videoan on Sunday service. So if you want to watch the Sunday sermon, I'll be put the link down in the description box so you can watch it later. At dahil nagsayang at nagbalot tayo kaninang umaga ng kanin, ito lang naman yung ginagawa namin after service. Tapos na po yung Sunday service at kami ngayon ay magla-lunch time. Ito yung mga kanin namin. Pero bibili pa kami ng mga pagkain namin. Dito yung puso ni Martin. Tayo nung bibilin. Ang pangit nung maalis tayo, wala tayong plano. Oo. Pangit yun. Wala pa patunguhan yun. Parang na. Ako, sige, apat na kanin. Plan without plan is planning. Apat na kanin. Apat na kanin lang ba? Paano nga kape lang ako? Sama ka. Ano? Wait lang. Kasi pagka... Bam! Pero hindi. Ang ulam kasi, ulam. 10 yung ulam doon sa napagbilan natin dati, di ba? Apat na kanin, tapos pansit. Ay, ayos ka. Akin yan, ang init-init. Ang init. Ito pa nga lang, oh. Okay, naglabas ako ng ano eh. Mamaya na nga kayo, guys. Ay, sorry, Tin. Ano naman mo? Ang hirap naman kumain nito. Rina. Sige, dyan. Loud. Para ka sa ano? Wala pa akong ulam, teka lang. Ito. Sige na. Amen. Hahaba pa. Kanamit di. Kaya nga ikaw hindi ko Si pinapili. Mingming, sabi pag gumaba, nangyari ka sa akin. Uy, sino sinigang? Utot yan. Patok lang kayo dun ah. Utot yan. Tama mamaya, may rolyo na lalabas. Ay, wala kang internet. Diba, parang gara tuloy. Parang kayo, ako yung leader tapos yung mga ano, tuturuan no. Ano may tuturuan na oh? Nakakaano kayo? Tatampo na tuloy ito. Ako na, huwag mo Hindi kita si Azo. Yan! Yan. Anong ganyan? Ano ako, unknown. Pag nag 100k na si Ronald, saka ako magpe-pay bill. Di ba ganun mga ano? 100k at pay bill. At nag 1 million na, hindi pa rin nagpe-pay bill. Technoblade niya, inabi ko yung kapag. Tagay na siya. Ang tatay niya na nag-bill. Pinapagitan mo yung ano ah. Maliit. Kaya nga, hindi na ako agad eh. At matapos ang ilang mga kwentuhan patungkol sa mga buhay-buhay mula sa kailan mo na-realize na nag-mature ka nung bata ka at napunta sa mga random na usapan. At kung naaalala ninyo, sabi ni Marklin kanina ay may darating na Royal at ito na nga. Pagka-Samsung dati, ano para kanina nga? Hello? Hala. Thank you so much po. Wala. Ay, mira ka. Dahil lang yun siya. Kami doon. Thank you po. At pagkatapos ng masarap na kainan na may kasamang Royal, ano pa nga bang mas masarap gawin pagkatapos kumain? Para na kaming pagod guys kasi sa sobrang init, tas busog pa. Mayari, okay lang yun. Kasi itong isa, nakahiga na. Wala na. Hala, nangingiliti pa siya. Hala. Nangingiliti siya.
Si Matt. Nangingilitin ang pa. Trust issue ba? Mas matindi pag si Ronald na yung umutot. Uy, grabe kayo ha. Uy, magsasabi. At makalipas ang mga oras na kulitan ay nakatulog na. Hindi na rin ako nakapag-video dahil nag-live group kami ng Youth A online. At malalim na rin ang gabi nung nakauwi ako ng bahay. So, share ko na rin yung short rema ko nung Sunday service. We don't know the future, so trust who knows the future. Nabuo ko tong quote na to sa part ng sermon ni Pastor na merong stopover sa buhay ni Joseph the Dreamer. At yung stopover na yon is yung 3 P's. The dry pit, the Potiphar's house, and the prison. So, yun yung mga bagay na pinagdaanan Joseph na maaaring kapag sa atin pinagdadaanan natin yung mga bagay na yon, sa atin nagrereklamo na tayo na, Lord, bakit ako dumadaan sa ganitong sitwasyon? Lord, bakit ito yung kinakaharap ko ngayon? And sa situation ni Joseph, he never put his heart to complain, but he put his heart to trust in the Lord. Kaya I thank God for giving me wisdom dun sa quote na yun, na maaaring sa mga stopover ng buhay natin, nagko-complain tayo because we don't know the future. Dahil ang nakikita natin is yung nasa present moment natin, kung ano talaga yung nakikita ng mga mata natin, nakikita yung nangyayari talaga sa atin. So, right now, the Lord wants us to put trust in Him. Hindi kalahati, 3/4, buong puso na magtiwala sa Diyos.